Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 15. Episodyo 4, Linya ng Hipokrisya, 1. Isang meteoric shower ang bumagsak sa kalangitan. Isang tanawin na ikatutuwa ng kahit sino, ngunit hindi si Yoo Jong-hyuk. Nagsisimula na. Ang meteoric shower ay senyales ng pagsisimula ng ikatlong pangunahing senaryo. Ngayon, sisirain ang Seoul isa-isa ayon sa senaryo. Tumingala si Yoo Jong-hyuk sa langit bago ibinaba ang kanyang ulo at tumingin sa ilog Han. Ang tanawin sa paligid ng Dongho Bridge ay medyo desyertong tingnan mula nang mag-move downstream ang malaking grupo ng ichthyosaur. Sobra na. 3 araw nang pumasok si Kim Dokja sa ilog Han. Baka naman ito ay labis na hilingin na hulihin niya ang ichthyosaur sa unang antas. Talaga, mahirap hulihin ang ichthyosaur sa loob ng 3 araw. Ngunit magiging imposibleng dalhin siya kung hindi niya kaya ito. Kung hindi niya kaya kahit ito, magiging sagabal lang siya kay Yoo Jong-hyuk. Hindi naman malaking bagay ang isang propeta. Ipinikit ni Yoo Jong-hyuk ang kanyang mata nang may pagkadismaya. Pumunta na lang siya mag-isa muli. Walang kasamahan. Hindi ito malaking bagay. Mag-isa na siya buong panahon. Sa pagkakataong ito, tiyak na mababago ko ito. Umikot si Yoo Jong-hyuk. Ngunit baka masyado siyang nagmadali. Hold on. O what? Nagblink ako ng ilang beses ngunit tanging ang kulay abong puting kisam ang aking nakita. Nasa loob pa rin ako ng ichthyosaur. Iniliko ko ang aking ulo at nakita ang naguguluhang si Bihyong. Nagkaroon ako ng panaginip. Oh, sinusubukan mo bang magpasiklab? Hindi ba't maganda? Hindi ko naman sinasadya gawin yon, pero hindi ko naalintana ang maling pagkaintindi. May ilang constellations na gustong mag-move ka na agad sa bagong lugar. Gumamit ako ng 500 coins upang bilhin ang Elaine Forest's Vital Force para matulungan akong makatulog. Inisip ko na masyadong mapanganib na gumalaw habang pagod. Ang Elaine Forest's Vital Force ay mabilis na nag-recover ng pagod at sugat kapalit ng 2 oras na pagtulog. Ibig sabihin, isang mamahaling item. Talaga, gusto ko nang lumabas. Nagsalita ako sa sarili ko habang ini-stretch ang katawan. Malinaw pa rin ang panaginip na napanaginipan ko. Baka hindi naman ito isang panaginip. Kwajijijik. Narinig ko ang tunog ng kuryente na nagkalat at bigla nawala si Bihyong nang walang imik. Baka nagpunta siya para magtrabaho. Humina ako ng maluwag. Ang stream contract ko sa Dokkaebi. Isa itong sugal na hindi ko sana tatahakin kung hindi ko nakilala si Bihyong mula sa Ways of Survival. Ngunit ginawa ko ito nang may nakakagulat na kalmado. Hindi ko naman napanalo ang kahit anong kontrata sa real life. Ang exclusive skill na fourth wall ay ginagamit. Totoo ito. Nagbigay ako ng lakas sa aking kanang kamay na humahawak ng tinik. Talagang at iniisip ko na ang mundong ito ay realidad. May ilang constellations na kinakabahan habang pinapanood ka. Karaniwan, agad na sumusunod ang panganib pagkatapos lumabas ang mensaheng ito. Ang constellation na Abyssal Black Flame Dragon ay may malupit na ngiti. Sayang para sa mga constellations, pero wala nang masama sa akin. Dahil alam ko na ang mga panganib. Pumasok ka na sa rehiyon ng ikalawang pangunahing senaryo. Ang lupa sa senaryo area ay malalim na polusyon. Mag-ingat sa iyong paghinga at mag-move agad sa ilalim ng lupa. Sinabi ng mensahe ito pero sa katunayan, hindi na ako dapat nasa ibabaw ng lupa mula nang magsimula ang senaryo. Bakit? Tingnan mo ang balat ko ngayon. Na-expose ka sa nakakalason na fog. Ang balat na tinamaan ng violet na fog ay naging itim. Kya! Pagtingin ko sa pinagmulan ng fog, nakita ko ang isang halimaw na sumisigaw ng nakakatakot. Isa itong napakalaking halimaw na higit sa 30 metro ang taas. Ang fog na ito ay galing sa utot ng grade 7 na halimaw, ang Great Poisonous Rhinoceros. Humihinga ng malakas ang rhino at nakipaglaban sa isang halimaw sa fog na tila isang insekto na hari base sa itsura ng anino. Kwaa! Ang pakikibaka sa bagong mundong ito ay hindi lang para sa mga tao. Ang mga halimaw ay nag-aaway din para sa kanilang mga tahanan. Dahan-dahan akong gumalaw habang hawak ang aking hininga hanggat maaari. Sila ay mga grade 7 monsters tulad ng ichthyosaur pero hindi ko pa kaya ang mga ito ngayon. Sa simula pa lang, napatumba ko ang Sea Commander dahil handa ako. Ginamit mo ang Elaine Monkey's Lungs.
Ang Monkey's Lungs ay isang item na binili ko ng maaga na maaaring magamit bilang pamalit sa air purifier sa loob ng 20 minuto. Marami sa mga constellations ang humahanga sa iyong kahandaan. Ang istasyon sa ibabaw ng lupa, ang Oxu Station, ay wasak na. Ang pinakamalapit na underground station mula rito ay ang Gumho Station. Baka ang iba ay nandun na. Mabilis akong gumalaw habang iniiwasan ang maliliit na species na kumakain ng mga bangkay. May 20 minuto pa lang ako, kaya kailangan ko magmadali habang kinukuha ang mga supplies. Ang una kong kailangan ay damit. Natunaw na ang aking outerwear sa likido ng ichthyosaur, kaya't kinakailangan ko ito. Siyempre, maraming damit na nakakalat sa paligid, ngunit nakakaramdam ako ng hindi komportable. Wala nang magagawa. Naghanap ako ng ilang katawan at kumuha ng damit na medyo akma sa akin. Pagkatapos, nagtungo ako sa isang malapit na convenience store. Kumuha ako ng ilang plastic bags at nagsimula mag-ikid ng pagkain ng walang pagkiling. Ang pagkain ay magiging mahalagang trading item kapag nakarating sa ilalim ng lupa. Puno na ang 3 o 4 na bag na ganito. Mukhang lalong dumidilim ang kulay ng Monkey's Lungs. Wala na masyadong oras. Tapos narinig ko ang isang boses. Tulungan mo ako. Omniscient Reader's Viewpoint. May buhay pa pala. Isang batang babae ang nakahiga sa isang sulok. Ang lason ay kumakalat sa ibabaw ng kanyang balat, ngunit hindi gaanong malala ang kondisyon dahil sa maskara na suot niya. Ang kanyang jacket ay kalahating tinanggal at ang ilang bahagi ng kanyang palda ay napunit. Okay ka lang ba? Kaya mo bang tumayo? May ganitong karakter ba sa Ways of Survival? Gusto kong tingnan siyang mabuti pero wala akong sapat na oras. Inakay ko ang babae at tumakbo patungo sa Gumho Station. Pumihit ako at nakita ang isang side street. Ngayon, 100 metro na lang ang layo mula sa Gumho Station. Huminga ako at sinimulang tumakbo ng buong lakas. Nakita ko ang exit 3 sign sa malayo. Nakasara. Paano naman sa kabila? May mga fire shutter na bumaba sa bawat exit dahil sa sitwasyon ng kalamidad. Maaari ko sanang sirain ang shutter gamit ang tinik pero kung magkamali ako, baka masaktan ang mga tao sa loob. I-exit 4 ni. Sa hindi inaasahan, nakatulong pa ang babae na aking dala. Tumakbo ako patungong exit 4. Nang makita ko ang fire shutter na pababa, ipinuwesto ko ang tinik sa agwat ng shutter na halos magsara. May sumigaw mula sa loob. Putang ina, ano to? Buksan mo ang pinto. Hindi. Hindi ka makakapasok. Lumayas ka. May sugatang tao. Puno na kami. Wala nang ibang tao. Puno ng tao. Word. May ganitong pangyayari ba? Wala akong pakialam doon. Ginamit ko ang tinik bilang pangangat at itinaas ang shutter ng buong lakas. Dahil ginamit ko ang coins para pataasin ang lakas ko sa level 1-0, ngayon ay may lakas na ako ng kalahating dosenang mga matatandang lalaki. Waak! Isang malalakas na tunog ang narinig at nagkabalisa ang mga tao sa kabila ng shutter. Tumakas kayo! Nagtakbuhan papunta sa dilim ng underground passage ang mga natakot na lalaki. Nakapasok ako sa istasyon ng ligtas, ibinaba ang shutter, at inilapag ang babae sa sahig. Naipasok mo na sa safety zone. Hindi bumaba ang nakakalason na fog sa ilalim ng lupa. Wala itong siyentipikong paliwanag. Ganun lang dahil sa senaryo. Ilagay mo ito sa bibig mo. Tinanggal ko ang maskara ng babae at inabot ang Monkey's Lungs. Hindi nito ganap na gagalingin siya, ngunit may neutralizing effect ito. Human ne. May mahina siyang ungol na lumabas mula sa bibig ng babae. Ang babaeng iniwan. Bigla akong na-curious tungkol sa impormasyon niya. Ang babaeng ito malamang ay namatay sa orihinal na kaganapan. Narinig ko ang isang boses nang malapit na akong gumamit ng character list. Nandyan siya. Ang ilaw mula sa isang flashlight ay lumapit sa dilim. Pinagmasdan ko ang mga lalaki na may hawak na metal na mga tubo. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay mukhang hindi natuwa sa pagdating ng mga hindi inanyayahang tao. Isang malaking lalaki sa gitna ang nagsalita. Maganda ang balanse ng katawan niya kaya't malamang ay malakas siya. Sino ka? Sa oras na ito, bigla akong nawala ng salita. Ano ang dapat kong sabihin kapag ganito? Nag-isip ako ng sandali at nagdesisyon magsalita tulad ni Yoo Jong-hyuk.
Kim Dokja. Kim Dokja. Yun ang pangalan mo? Sino ang nagtanong? Ano bang klaseng hayop ka? Mas mahirap na tanong. Yung babae. Isa sa mga lalaki ay nakita ang babae sa tabi ko at ipinuwent ang flashlight sa kanya. Ano to, hindi ba't yung babae yan mula sa marginalized group? Hindi ba't bumalik ka kasama siya? Tama ni. Inilipat ng flashlight ang magaspang na pihit malapit sa bewang ng babae. Ha, so ganun pala. Cute guys. Bakit mo ginawa yan nang walang permiso ni Hyungnim? Pasensya na. Hindi, syempre si Cheolso Hyungnim ang dapat mauna hehe, gagawin ko sana yon. Cheolso. May karakter ba na ganun? Hindi ko maalala. Siguro hindi siya mahalaga sa kabila ng hitsura niya. Hoy, ibigay mo na yung babae sa amin ha. Ano yan? Inilawan ng flashlight ang mga plastic bag ng convenience store na nakasakal sa sahig. Mabuti na lang at nakalabas sa krisis, ngunit mukhang lumalabo ang daloy ng mga pangyayari. Ibigay mo na rin yan. Kung hindi, mamamatay ka. Sa totoo lang, hindi ito maganda para sa kanila, hindi para sa akin. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay nainis sa mga tao. Ang constellation na Demon-like Judge of Fire ay galit sa hindi pagkakapantay-pantay na nangyayari. Isang bounty senaryo ang naganap ayon sa hiling ng mga constellations. Panandang pandagdag. Bounty senaryo, alisin ang pag-abala. Kategorya, Sub. Hirap, Mga kondisyon para malinawan, ang mga constellations ay labis na nagalit sa mga nagiging sagabal sa iyong mabilis na galaw. I-neutralize sila sa loob ng limitasyon ng oras. Limitasyon ng oras, 5 minuto. Kompensasyon. Pagkabigo. Panandang pandagdag. Inisip ko na ganito ang mangyayari. Mga kawawang tao. Tumayo ako habang hawak ang tinik. Wala nang mga minor sa mga constellations, hindi ba? Sana nga. Dahil ngayon ay ang oras ng adult broadcasting.